aaminin ko na gusto ko yung nangyayari. Masakit man pero oo, inaasam ko yung sandaling yun. Ngayon lang ako nagpakatotoo sa nararamdaman ko. Please don't judge me. Kung di ko to ilalabas, pakiramdam ko mababaliw ako. Simpleng may bahay lang ako, may isang anak, at ang partner ko nag-work sa isang company, family driver. Meron kaming isang relative sa side ng asawa ko. Nung una, ramdam ko na nagpaparamdam siya sa akin. Hindi ko siya pinapansin kasi parang wala lang sa akin nung una. Kahit na minsan sa isang sulyap niya nakikita ko. Before, madalas kaming uminom. Na kahit na sa simpleng pag-abot ng baso ay pinipisil niya yung kamay ko. Na hindi yun nakikita ng iba. Na kahit na nga minsan kinakausap niya ako sa malamig niyang boses. Mabait din naman siya, madiskarte, pero may asawa at anak. At ang masaklap ay kamag-anak siya ng partner ko. One time nagkayayaan ulit na uminom. Pero di ko alam na dun ako na-trigger as in. Na hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Na gusto ko na ayaw ko. Pasimple niya akong nilapitan na hindi nakikita ng iba at kaming dalawa lang. Simpleng paghawak ng kamay ko, paglapit na pakiramdam mo yayakap sa likod ko. Nakainom na ako nito at may tama na medyo matino ako at alam ko na bawal yon. Na ang sabi ko sa kanya, kuya bawal yon, huwag ganon. Pero hindi ko alam na nadadala ako ng serye na yon na parang gusto kong ulit-ulitin. Na parang sa ilang taon kong di pagpansin sa kanya, lumabas yung pagkasabik ko, ganong bagay. Hindi naman sex kasi walang ganong nangyari. Nasabik ako sa bawal na sandali as in hindi ko na yun namalayan. Na nadadala na ako sa simpleng ginagawa niya. Ngayon isa lang yung nasa isip ko na dapat wala nang maganda pang iba. Pero aaminin ko na gusto ko yung nangyayari. Masakit man pero oo, inaasam ko yung sandaling yun. Ngayon lang ako nagsabi at nagpakatotoo sa nararamdaman ko tungkol dito. Please don't judge me. Wala akong balak manira ng pamilya. Ayoko lang ng nararamdaman kong to. At kung di ko to ilalabas, pakiramdam ko mababaliw ako. Letter sender, Eileen. Ganyan na ba yung definition ng simpleng may bahay ngayon? Simpleng may bahay pero tumotoma. Tigilan mo kasing makipag-inuman sa lalaki. Naipagwag ka pa pero pinapahalata mong gusto mo rin. Diyan ka talaga mahahalay, ante. Grabe ha, ikababaliw mo yun kamo. Sige, what if na ilagay natin sa sitwasyon na ikaw na simpleng may bahay kuno na lasing. Nagkagigilan kayo nang hindi nyo napigilan at di nagtagal nagkabukingan. So eto na, ibibigay ko sa yung problema kasi kinikilig ka eh. So sinugod ka ni babae, kumalat kang Makati at dahil nasa Pilipinas tayo, sa'yo lahat ang sisi kasi ikaw yung babae. Isipin mo na may mga anak kayo, may asawa siya, may partner ka at magkamag-anak ka. So sino ngayon ang mas malala sa huli? Marami na akong nasaksihang ganyan nung nagkatikiman, nagkaiwasan. Saka lang nahimasmasan nung nagkasalpukan, hindi titigil kung hindi nagkabukingan. Yun naman ay what if lang. Inilalagay kita sa sitwasyon na kapag may alak, may balak. Pareho na kayong may pamilya, mukhang sa sitwasyon mo pa eh, asawa mo lang yung kumakayon. Maawa ka sa mister mong napapagod. Yung kilig na nararamdaman mo, itigil mo yan. Huwag tayong darating sa point na ipakakamot mo sa iba yan. Huwag niyong sirain ang pamilya niyo sa pandaliang kate. Pakalmahin mo yung iyong kipay. Sadyang ikababaliw mo yan kapag nakaladkad ka sa kahihiyan. Yung pigil na pigil pero halos mabaliw. Eme. Sa mga nasabi ko, kamusta yung pakiramdam mo ngayon? Kinikilig ka pa ba?